Praise the Lord, sorry po. Nagkaroon po ng problema, hindi na po yung signal. So, inulit po natin. Pasensya na po, talagang may problema sa signal. So, balikan lang po natin, yung ating pong binasa ay Matthew 6:25-34. Ang ating pong topic is the problem of worry. How does God help us with the problem of worry? Paano tayo tutulungan ng Panginoon sa problema ng pag-alala? At paano natin naharapin ang problem of worry? Max Lucado, siya po ay isang American author. Siya po ay pastor ng Oak Hills Church, San Antonio, Texas. Siya po ay nagkwento patungkol sa isang lalaki na siya po ay nag-decide na mag-hire ng tao upang ang lahat ng kanyang alalahanin ay siya po yung mag-aalala. Ibig sabihin, siya po ay uupa ng tao upang lahat ng kanyang alalahanin, hindi na siya yung mag-aalala, kundi yung taong uupahan niya. At meron pong tao na nag-agree, sila po ay pumayag po yung lalaki, at sila po ay nag-agree sa sweldong $200,000 a year. Ganun po karaking sweldo. Pag yung pong $200,000 na yan, i-convert natin sa pesos, sa 56 lang per dollar, ito po'y umaabot ng 11,200,000 pesos a year. Ganun po kalaking sweldo. So matapos po niyang tanggapin yung trabaho, siya po ay nagtanong dun sa boss niya. Sabi niya, "Boss, pwede bang magtanong? Saan mo kukunin yung $200,000 na ibabayad mo sa akin yearly?" Sabi po ng lalaki, that's your worry, not mine. Hindi ko yan worry mo yan. Sapagkat yan ang trabaho mo, lahat ng alalahanin ko, ikaw ang mag-aalala. Parang magandang tingnan, di ba? Na tayo ay mag-ahire na lang ng tao para yung lahat ng alalahanin natin ay siya yung mag-alala. Babayaran natin, parang napakaganda. Para bang wala tayong alalahanin kasi mayroong tao mag-aalala ng lahat ng ating alalahanin. Pero ang problema, ang worry po ay isang bagay na hindi po natin pwedeng ipasa sa iba. Ang worry po ay personal. Hindi pwede yung ating alalahanin ipapaalala po natin sa iba. It is personal. Kung ano yung alalahanin natin, tayo po yung mag-aalala. Amen. So, paano po tayo matutulungan ng Panginoon sa problem of worry? Kasi sa sarili lang po natin, hindi natin kaya na ma-overcome ang worry. Kasi po ang tao, naturalesa po ng tao, warrior tayo eh. Yun po yung natural sa tao, laging nag-aalala. Sa sarili mo natin, hindi po natin ma-overcome ang worry. Napakaraming alalahanin sa mundo. Paano tayo matutulungan ng Panginoon sa problem of worry? Ang Diyos lamang po ang pwede makatulong sa atin para ma-overcome natin ang lahat ng alalahanin sa buhay. So, Romans number 1, the problem of worry. Ang problema ng pag-alala. Tayo po ba ay naniniwala na ang worry ay problem? Do we believe that worry is a problem? Yes, naniniwala po tayo sapagkat yun po ang sinasabi ng Biblia. So una, kinakailangan po natin maunawaan kung bakit ang worrying is a problem. Bakit po ang pag-alala ay problema? Why is worrying a problem? Sabi po ng Psalms 139, verse 23-24, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 11 verse 10, "So then banish anxiety from your heart, and cast off troubles of your body, for youth and vigor are meaningless." Sa madaling salita, kinikilala po ng Diyos yung worrying, ating pong worrying as a problem, kinikilala po ng Diyos yan. At ang gusto po ng Diyos, ako at ikaw, tayo ay mapalaya sa pag-alala. Ang gusto ng Diyos, yung isang buhay na, yung pong worry-free life. Yun po ang gusto ng Diyos, isang buhay na walang worry. Yun ang gusto ng ibig niyang palayain tayo sa lahat ng alalahanin sa buhay. So, why is worrying a problem? Bakit po problema ang pag-alala?
Number one, worry is a problem because worry robs us of our joy. Ang worry po ay isang problema sapagkat ninanakaw ng alalahanin yung kagalakan natin sa ating buhay. Ang sabi po na Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay ating kalakasan. So, ibig sabihin, yung kagalakan, kalakasan po natin yan. Kaya nga naman po, yung kagalakan ay ninanakaw ng mga alalahanin natin sa buhay. Yung pong kagalakan na kalakasan natin, kapag tayo po ay punong-puno ng alalahanin sa buhay, nananakaw po ito, nawawala. Napapalitan po ng kalungkutan, napapalitan ng mga napakaraming mga kabagabagan, napapalitan ng stress. Sabi po ng Bible, Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So sabi po ng Biblia, habang tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, tayo po'y pupunuin ng Diyos ng kapayapaan, pupunuin po tayo ng Diyos ng kagalakan. Habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, mapupuno po tayo ng kapayapaan, mapupuno po tayo ng kagalakan. Kaya nga naman po, sinabi natin kanina, yung worry, yun po yung magnanakaw ng kapayapaan, yun po yung magnanakaw ng kagalakan na meron tayo sa ating buhay. Kaya nga po ang worry, problema po yan. Kasi yung kagalakan galing sa Panginoon, kagalakan na kalakasan natin, kayang-kayang nakawin. Nung worries of life, napakaraming alalahanin sa buhay. Ang sabi po ni David Sunday, today is the tomorrow that you were worried about yesterday. Ang sabi po niya, sa tagal ngayon, ang bukas na pinag-aalala mo kahapon. Ngayon, ang bukas na pinag-aalala mo kahapon. Kasi sa aminin natin sa hindi, lagi tayong nag-aala, ano kaya ang mangyayari sa araw ng bukas? Paano na kaya ang bukas? Di ba? Ang ibig sabihin, kung ano yung meron tayo today, ito po yung harapin natin. Huwag nating harapin yung hindi pa dumarating. Kaya nga sabi niya, today is the tomorrow that you were worried about yesterday. Kung ano yung kinakarap natin ngayon, yun yung harapin natin. Yung para bukas, bahala na po pagdating ng bukas. Ang kalimitan po kasi, yung worries, yung pag-alala po natin about tomorrow, yun po yung nagnanakaw na kagalakan at pagpapala na gusto ng Diyos na ma-experience po natin ngayon. Ang ibig po ng Panginoon, everyday, maranasan po natin yung kagalakan at pagpapala. Meron po siyang nakalaang blessing, joy sa atin araw-araw. Kaya nga naman po, yung mga worries of life, yung mga inaalala po natin, yun po yung nagnanakaw ng blessing, nagnanakaw ng kagalakan na gusto ng Diyos na maranasan po natin ngayon. Ibig ni Lord, worry-free life. Pero hindi natin mararanasan ang worry-free life kasi mananakaw yung ating kapayapaan, mananakaw yung kagalakan sa pamagitan ng mga worries of life. Ang sabi po ni Carrie ten Boom, sabi niya, worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Ulitin po natin. Sabi po ni Carrie ten Boom, worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Ang pag-alala ay pagdadala ng bigat ng bukas sa pamagitan ng kalakasan natin ngayon. Yung kalakasan po natin, yung strength natin ngayon, yung po gagamitin natin ngayon. Pero dahil sa ating pag-alala, yung kalakasan natin ngayon, nagagamit natin dahil sa pag-alala po natin sa araw po ng bukas. Amen. Ulitin po natin, worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Para bagang dalawang araw yung inaalala mo. Inaalala mo yung problema mo sa araw na ito, pati yung problema mo bukas na hindi pa nangyayari, inaalala mo na. So yung strength na meron tayo na dapat natin gamitin ngayon, nagagamit natin. Para dahil dito sa ating worries about tomorrow. So nangyayari, yung pong strength natin nasasagad. Kaya hindi na natin maharap yung dapat natin harapin sa araw na ito. Ulitin po natin. Yung strength na meron tayo, yung gagamitin natin para harapin natin kung anumang problema meron tayo. Kaya nga lang, sabi ni Carrie ten Boom, uubos.
Yung strength natin yun, dahil po dun sa pag-alala natin sa mangyayari sa araw ng bukas. Ang sabi pa po niya, worrying does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Ang sabi, yung pag-alala, hindi po niyan aalisin. Yung mga alala, hindi po niya aalisin yung kapaghatian ng bukas. Ang i-empty po niya, yung lakas natin. Sasagadin niya yung lakas natin. Kasi hindi po tayo mag-alala ng mag-alala, mag-worry ng worry about bukas. Ano ba mangyayari bukas? Ano ba yung kakainin namin bukas? Paano na bukas? Miski tayo mag-alala na mag-alala, wala pong mababago dyan. Hindi po mawawala yung kung meron tayong mararanasan bukas. Ang mawawala, ang i-empty po ng worry, yung lakas natin ngayon, nauubos ngayon, na para lamang ngayon. Amen. So, worry rob us of our joy. Ninanakaw po yung kagalakan na meron tayo. Pansinin po natin, yung pong mga tao na punong-puno ng alalahanin. Ano po ang itsura ng kanilang mukha? Ano po ang itsura ng mukha ng mga tao punong-puno ng worries? Sabi nga, di ba, hindi kayang ipinta ni Amor Solo. Hindi, di ba minsan may nakakaritag, Brad, hindi naman maipinta yung mukha mo. Hindi kayang ipinta ni Amor Solo. Kasi bakit? Punong-puno ng alalahanin. Kapag ang tayo punong-puno na alam, wala kang maaaninag na kagalakan sa kanyang mukha. Kasi yung joy of the Lord, hindi lamang po sa loob yan, nararamdaman, maging panlabas, makikita po sa oras ng mukha natin yan. Kaya kaya sa totoo lang, yung, kung titingnan natin yung ating sarili, o yung mga kapatiran natin, malalaman natin kung siya po ay punong-puno ng worry o siya po ay punong-puno ng kagalakan. Makikita po natin yan. So, worry is a problem because worry rob us of our joy. Ninanakaw po ng worries ang ating kagalakan. Number 2, why worrying is a problem? Worries make us unfruitful. Ginagawa po tayong unfruitful. Ginagawa po tayong baog spiritually. Dahil po sa pag-alala, hindi po tayo mamumunga. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. Yung mga pinapagawa sa atin, hindi natin magagawa sapagkat hindi tayo makakakilos kasi wala na po yung joy eh. Di ba? Kaya po tayo naging fruitful sa ubasan ng Panginoon kasi mayroong kagalakan. Nagagala kang magbahagi ng salita ng Diyos. Nagagala kang maglingkod sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay punong-puno po ng alala yung worries na naka-enjoy natin at gagawin po tayong unfruitful, hindi na tayo mamumunga. Hindi na tayo makapag-aakay ng kaluluwa kasi hindi makakakilos eh. Doon tayo nakapokus sa worries of life. Sa Matthew chapter 13 verse 17, ang ating Panginoon Kristo ay nagsalita patungkol sa parable. Sabi po niya, doon sa Matthew 13:17, siya ay patungkol sa binhi na nalaglag sa may matinik na halaman. Dumugo ang halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo dito. Ito pa mababasa natin sa 13:17 ng Matthew. Later, nagtanong po yung mga lagat kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga. Matthew 13:22, ito po yung sinasabi. The one who received the seed that fell among the thorn is the man who hears the word. But the worries of life and the deceitful of wealth choke it, making it unfruitful. Sabi po sa Tagalog, ang binhi na hulog sa damuhang matinik na halaman ay naglalarawan na isang taong duminig sa mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe na ay nawalan ng puwang sa kanyang puso at ito'y hindi nagkaroon ng bunga ang taong ito. Ito po'y tumutukoy sa taong nakarinig ng salita ng Diyos. Pero dahil sa alalahanin ng buhay, hindi siya namunga. Ang gusto po kasi ng Panginoon, tayo po'y maglingkod sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya, maglingkod tayo sa ating kapwa, pero yung worry, naging stronghold po sa ating buhay. Para hindi natin magawa yung pinapagawa po ng Panginoon. Amen. Inilagay po tayo ng Panginoon sa Kanyang ubasan para maging fruitful, maging mabunga. Ano po ba yung bunga na dapat nating ibunga? Yung bunga ng Espiritu Santo dapat makita sa buhay natin. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun po yung bunga natin. At higit sila yung bunga po ng kaluluwa. Yung pag-akay ng kaluluwa. Amen. Pag tayo po'y punong-puno na lang, hindi natin magagampanan yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi ng Bible, go ye and make disciple. Humayong kayo, magpakarami, ipahagi ang salita ng Diyos. Mandato po ng Panginoon sa atin yan.
Bawat mananampalataya, tinawag po ni Lord para magbahagi ng kanyang salita, para palaganapin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Pero hindi natin magagampanan yan. Hindi tayo mamumunga kung tayo po'y punong-puno na alalanin, yung pong worries of life. Yung pag-alala po natin sa ating mga kakainin, pag-alala natin kung ano yung dadamatin natin, pag-alala natin kung saan tayo kukuha ng pananalapi, pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Yung po yung nagsasani para hindi natin magawa. Yung pong pinapagano, naging unfruitful po tayo. So worries make us unfruitful. Kaya hindi tayo namumunga, kaya hindi natin magampanan yung pong ipinapagawa ni Lord sapagkat tayo po ay punong-puno ng alalahanin sa ating buhay. Worries rob us of our joy. Worries make us unfruitful. Number 3, worries doesn't accomplish anything. Wala pong mararating. Walang magagawa po ang worry. Sabi po ng Psalms 127 verse 2. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he gives his beloved, sabi sa Tagalog. Hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ito po'y larawan ng isang tao na talagang sabi dito, maaga siyang gumigising. Sabi niya, maaga siyang gumigising, maghapon siyang nagtatrabaho, pag uwi ng bahay, mamamahinga, pero punong-puno ng alalahanin. Di ba ang hirap? Ang aga mong gumising. Gigising ka na maaga, pagkatapos maghapon ka nagtatrabaho. Kasi bakit inaalala mo yung mga pangangailangan mo? Maghapon ka magtatrabaho. Pag uwi mo ng bahay, mamamahinga ka, at pagpapahinga mo, nakahiga ka, wala kang ginawa kundi mag-alala ng mga bagay na pangangailangan natin. Di ba ang hirap nun? Aga mong gumising, maghapon ka magtatrabaho, pero kasi pagdating mo ng gabi, punong-puno pa tayo ng alalahanin. Ay hindi po talaga tayo makakatulog. Ang gusto ng Panginoon, pag uwi mo ng bahay, wala ka ng alim, magtitiwala tayo sa Kanya, matutulog tayo ng payapa. Kasi kapag tayo po ay punong-puno ng worries, hindi tayo makakatulog. Ano bang oras? What is the common time for worrying? Ang sabi po ayon po sa survey, ang common time for worrying is between 9 p.m. and 3 a.m. Yun po yung oras kung saan ang tao po ay nagwo-worry between 9 p.m. and 3 a.m. At 3 a.m. 9 p.m. to 3 a.m. Alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, yun yung oras na yung tao ay nag-aalala. Ito yung oras na patay na yung ilaw, wala ka nang gagawin at mahihimlay ka na lang. Pag nakahiga ka na sa kama mo, doon po papasok sa isipan natin yung napakaraming alalahanin. Inaalala mo yung pambayad mo sa tubig, pambayad mo sa ilaw, yung tuition fee, pambayad sa bahay. Napakarami nating inaalala. At pag in-entertain po natin yan, umaga na, alas 3 na ng madaling araw, tumitilawak ng manok, gising pa po tayo. Dapat po ang dapat natin gawin, i-turn off yung isipan natin doon sa worries of life. I-rebuke natin yung worries of life. At doon tayo magtiwala sa Panginoon. God says, all that worrying is in vain. It doesn't accomplish anything. Wala pong ma-accomplish yan. Ibig ng Panginoon, pag uwi natin ng bahay, blankohin natin yung isipan natin, mga alalahanin, itutok natin sa Panginoon upang makatulog po tayo ng payapa. Ang sabi po ni Ray Fowler, worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Sabi niya, ang worry parang rocking chair. Alam po ba natin ang rocking chair? Binibigyan tayo ng isang bagay na gagawin. Di ba pag nakaupo ka sa rocking chair, gaganon mo, irarak mo, di ba? Gaganon ka. Pero sabi niya, but it doesn't get you anywhere. Gaganon-ganon ka, pero hindi ka na maalis. Naandun ka pa rin sa pwesto mo. So, ganun po yung worry. Wala pong na-accomplish. Amen. Sa oras pong ito, ano po yung mga bagay na inaalala po natin ngayon? Kung inaalala po natin ngayon isang bagay na kaya natin baguhin,
Kung inaalala mo yan, halimbawa, isang bagay na kaya mong baguhin, hindi na tayo dapat mag-alala. Ang dapat natin gawin, magtrabaho tayo para baguhin, dapat baguhin. Pero kung inaalala po natin isang bagay na hindi natin kayang baguhin, hindi rin tayo dapat mag-alala kasi hindi kayang baguhin ng pag-alala yung iniisip natin. Ang sabi po ng Matthew 6:27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Ang sabi ng Panginoon, meron ba sa inyo na sa pamagitan ng kanyang pag-alala ay madadagdagan ng 1 oras ang kanyang buhay? Sa pag-worry po ba natin, madadagdagan pa ng miski 1 oras yung buhay natin? Hindi po. Sa ating pong pag-worry, pag-alala, hindi po madadagdagan yung buhay natin, mababawasan. Pag tayo po'y full of worry, punong-puno ng alala sa buhay, ay maraming sakit tayong maranasan. Di ba? The answer is no, hindi po madadagdagan yung buhay natin. Mababawasan. So, kung ang buhay po natin ay hindi madadagdagan, sa halip mababawasan sa pag-worry, bakit po tayo nag-worry? Alam na natin hindi mo madadagdagan yung buhay natin Alam natin na miski tayo mag-alala na mag-alala, miski alalahanin po natin ba yung problema bukas, pagdating ng bukas, hindi naman mawawala yun Alalahanin pa rin natin yan Di ba? Bakit tayo mag-alala sa isang bagay na wala namang mararating? Because worrying is a problem because worrying does not accomplish anything. Kung wala pong na-accomplish ang worry, wag na po tayo mag-worry, magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen. So number 4, why worrying is a problem? Worry shows a lack of trust in God. Ang pag-alala, ito po yung pagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3 and 4. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. Sabi niya, you will keep in perfect peace. Meron tayong perfect peace kung ating isipan na steadfast because we trust in the Lord. Sabi niya, trust in the Lord forever. Hindi po natin kayang magtiwala sa Diyos at the same time nag-aalala po tayo. Hindi po pwedeng magsabayan. Hindi po natin pwedeng sabihin na ako ay nagtitiwala sa Diyos at pagkatapos ako ay nag-aalala sa aking kakainin, sa aking dadamitin, nag-aalala sa mga bagay na pangangailangan ko sa aking buhay. Yun po ay kasinungalingan. Kasi kapag tayo po ay nagtitiwala po sa Panginoon 100%, hindi tayo mag-aalala kasi alam natin, God is in control. Alam natin, God will provide. Amen. Pero kung tayo po nag-aalala, ibig sabihin, hindi po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Na parang pag ang tingin natin na hindi kayang i-provide ni Lord yung ating pangangailangan. Pag may sakit karamdaman ka, alang-alala ka kasi sa tingin mo, kulang ka sa paniniwala na hindi kayang pagalingin ni Lord yung sakit at karamdaman mo. Amen. Ang worrying, nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala. Lahat po tayo ay mayroong pangangailangan. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagkain araw-araw. Kung may anak kang nag-aaral, ay kailangan natin siyempre ng pera, pamatrikula, gastos araw-araw. Dito sa atin, hindi ka makakakilos pag wala kang pera. So marami kang alalan Pero kung tayo po nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo dapat mag-alala because God will provide. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nag-aalala, sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay, nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala po natin sa Panginoon. So, kung titingnan po natin, yung pag-aalala, hindi lang po ito isang simpleng problema in our life, but we can actually be a sin. Worry indicates a lack of faith in God. Kakulangan ng pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ng Romans 14:22, everything that does not come from faith is sin. Lahat ng bagay na ginagawa natin hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. So yung worry, ito po ay nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya sa Panginoon. When we trust in God, we don't need to worry. Diba? Kung tayo po nagtitiwala sa Panginoon, hindi po kinakailangan na tayo mag-alala. Worry shows a lack of trust in God. Why worrying is a problem? Worrying is a problem because worry robs us of our joy. Worry makes us unfruitful. Worry does not accomplish anything.
Worry shows a lack of trust in God. Kaya problema po talaga yung worry. Understanding worry. How can we understand about worry from a biblical perspective? Paano natin maunawaan lahat ng bagay patungkol sa worry from a biblical perspective mula sa pananaw po ng salita po ng Panginoon Diyos? Sa salita po ng Diyos, nasa Bible. What do we worry about? Ano po ba yung ating laging inaalala, pinag-aalala? Ano ang bagay na pinag-aalala natin kapag po tayo ay nag-aalala? Ano yung mga bagay na nag-worry po tayo? According to the surveys, meron pong top 4 na bagay na yung mga tao mismo nasabi that they worried about. Top 4 na bagay na kung saan ito po yung worry ng mga tao. Number 1, they worry about relationship. Number 2, they worry about their work, finances, and health. 4 po, relationship, work, finances, and health. Dahil tayo ay nag-worry about relationship. Di ba? Natural po yan. Kapag ikaw ay may asawa, ay nag-worry ka. Lalo halimbawa yung sa amin nagtatrabaho, gabi na, wala pa, hindi nagte-text, hindi tumatawag, siyempre mag-aalala ka. Kasi wala pa. Kung ikaw naman ay single, binata ka o dalaga ka, kung dalaga ka, may nanliligaw sa'yo, kung binata ka nanliligaw, nag-aalala ka rin. Nag-aalala ka, kung binata ka, nag-aalala ka, sa iniisip mo, inaalam mo, sasagutin kaya ako, naniligawan ko. Kung ikaw na may dalaga, may nanliligaw, iniisip, ito kaya ang kalooban ng Panginoon, ito kaya ang nilanan para sa akin, so nag-aalala ka. Kapag ikaw naman ay magulang, siyempre nag-aalala tayo sa ating anak. Di ba nag-aalala tayo sa ating anak kapag hindi pa nauwi ng maaga? Nag-aalala tayo pag ang anak natin ay nakakasakit. Kasi di ba, kasi mahal natin yung mga anak natin. Kapag tayo naman po ay nag-grow old, lumago na ay umidad na tayo naman po yung nag-aalala sa ating mga magulang. Di ba? So yung pong relationship, lagi po tayo nag-aalala. At kalooban po ng Panginoon na tayo po yung mag-care sa mga mahal natin sa buhay. Pero sinasabi ng Panginoon, tigilan po natin yung pag-alala, pag-worry patungkol sa kanila. Because God is in control. Pwede po natin silang ipagkatiwala sa Panginoon. Yung asawa mo may trabaho, bahala ka na po sa akin, may bahay, marating sa ligtas payapang, natistarma ko ng ligtas payapang. Yung traveling mercy with divine, I apply the blood of Jesus. Ganun sa ating mga anak. Amen. Ipagkakatiwala natin sa Kanya. Upang sa ganun, mawala po yung pag-alala natin. Pag pinagkatiwala natin sa Kanya, sila po ay nasa mabuting kamay. Siguradong ligtas sapagkat ipinagkatiwala po natin sa Panginoon. Lahat po tayo nag-worry patungkol sa trabaho. Yung mga tao may trabaho, nag-aalala sila sa trabaho nila. Kasi iniisip na ano naman tatrabahin ko. Paulit-ulit na. Yung mga tao walang trabaho, nag-aalala din sila kung paano sila magkakatrabaho. Di ba? Kung ikaw ay casual, nag-aalala ka. Inaalala mo, ma-regular kaya ako, baka malayok na ako. Kung ikaw naman yung regular, nag-aalala ka rin. Mapopromote ba ako o hindi? So may trabaho o wala ang tao, nag-aalala. Di ba? Lahat po tayo nag-aalala patungkol sa finances. Patungkol sa pera. Sino po dito hindi nag-aalala patungkol sa pera? Taas mo ang kamay na maraming pera, marami tayong pera, sabi ng Panginoon. We worry about finances. At ito po'y totoo sa mayaman at sa mahirap. Hindi lamang po ang mahirap ang nag-worry patungkol sa pera. Maging ang mayayaman nag-worry. Yung mga mayayaman, nag-worry sa kanilang kayamanan kung paano ito papalaguin. Nag-worry sa kanilang kayamanan kung paano ano pang business ang kanilang bubuksan upang dumami ang kanilang pera. Nag-aalala sila kung baka mabankrupt yung kanilang mga business. So yung mga mayaman, nag-aalala rin patungkol sa finances, patungkol sa mga pera. Ang mahirap nag-aalala, ang kanyang pananatili, sasapat ba sa araw na ito? Sasapat ba hanggang bukas? Amen. Lahat po tayo nag-aalala. Kung ikaw ay nagtatrabaho ka, inaalala mo, ito pang hawak namin pera, aabot hanggang linggo. Kung ikaw ay lingguhang, ang sweldo, lingguhan, iniisip, aabot pa po ito hanggang linggo. Kung quincenas ka naman, aabot pa itong budget namin hanggang
hanggang 15. Di ba? Kung ikaw na may pastor, aabot ba itong allowance ko hanggang linggo? Kasi sa linggo, di ba? Siyempre, may gawa, may natatanggap ang pastor. Kaya minsan, aabot ba ito? Aabot ba? May stretch ba ito to the end of the month? So, lahat nag-aalala. Nag-aalala tayo. Pag tungkol sa finance, inaalala natin, lalo pagdating po ng bills, aalala tayo. Lord, inaalala natin ano yung babayan natin, lalo pag wala ko pong hawak na pera, dumating yung bill, electric bill, water bill, kung may wifi, tapos house rental. Di ba? So, papasok sa isipan mo yung worry. Papaano na? Amen. Pero sabi ng Panginoon, don't worry about our finances. Trust God. Sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all our needs according to riches in glory in Christ Jesus. Lahat po tayo nag-aalala about finances. Pero ang sabi ng Panginoon, don't worry. I will provide. Mula sa kayamanang hindi na ububos, ipuprovide ko lahat ng inyong pangailangan. Ang sikretong magtiwala po sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo nag-worry about health. Siyempre, nag-worry tayo sa ating katawan. Napakalaga po ng katawan natin sa ng ating health, sa ating well-being. Tayo po sometimes nag-aalala patungkol sa mga actual health problem. Minsan ubo, sipon. Nung uso nga ang COVID umubo ka na, iniisip mo. Minsan ang isip pa natin, advance tayo mag-isip Inubo ka lang, iniisip ay COVID na. Di ba? Lalo rin kung di ba nung uso yung COVID, umubo ka lamang, hindi katulad dati, umubo ka, walang pakialamang yung kapitbahay mo, yung katabi mo. Nung panahon ng COVID, pag ubo mo, tingin na ng tao sa'yo. At iisipin mo, baka may COVID na ako. Di ba? At minsan, nag-aalala rin tayo doon sa talagang sakit na mayroon tayo. Di ba, kung may sakit karamdaman ka, minsan may talagang malalang sakit, talagang mag-aalala ka. Mag-aalala ka. Kasi katawan mo yan. Minsan naman, nag-aalala tayo doon sa imaginary health problem. Ini-imagine lang natin. Nakaramdam ka lang ng konti, parang may sakit dito sa tagal din, iniisip mo na po, baka meron na akong sakit sa ganito, may sakit na ako sa ganyan. Di ba? Kasi po mahalaga yung health sa ating well-being, kaya tayo nag-aalala. At napakarami po natin inaalala. Inaalala natin yung nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi lang po ito yung nag-aalala patungkol sa trabaho, sa relationship, sa wealth, sa health. Nag-aalala tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. Minsan, nag-aalala tayo ba mangyayari sa giyera ng Israel at Iran? Paano niyan? Baka maapektuhan kami, maapektuhan ang mundo. Inaalala din natin yung nangyayari sa ating bansa. Ano ba mangyayari? Magkakaroon ba ng pagkakaisa? Magiging maayos pa ba? So napakarami po natin inaalala, hindi lang yung mga pangangailangan natin. Pero sa Matthew chapter 6, sinumatotal po ito ng Panginoon. Matthew 6:25, nang sabi natin Panginoon, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and body more than clothes? Sabi ng verse 31 hanggang verse 32. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For pagans run after all these things, and your heavenly Father trusts you, knows that you need them. Relationship, work, finances, health, ito yung mga bagay na kung tayo may kalimitan nag-worry. Pero sabi ng Panginoon, don't worry, I will provide. So ito yung kalimitan na kaya tayo nag-aalala. Ulitin po natin, relationship, work, finances, health, at yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Why do we worry? Bakit ba tayo nag-aalala? Bakit ba tayo nag-aalala? There are 3 basic reasons why we worry. 3 basic reasons kung bakit po tayo nag-aalala. Una, we worry because we don't know the future. Nag-aalala tayo sapagkat hindi po natin alam yung mangyayari sa inaharap. Hindi po natin alam yung mangyayari. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na linggo. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na buwan, sa isang taon. Hindi natin alam yung mangyayari sa ating gobyerno. Kung ano yung makakabuti, kung ano yung makakasama, kung ano yung mag-ora, kung ano yung hindi. Kasi hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa araw po ng bukas.
Minsan advance tayo mag-isip. Di ba? Iniisip natin minsan yung mga bagay na hindi naman mangyayari, pero iniisip natin, at least nga tayo mag-isip eh. Di ba? Nung yung gera po ng Iran at saka ng Israel, advance tayo mag-isip, nasa isipan natin, World War III na, apektado tayong lahat. Di ba? Ganun tayo mag-isip eh, kasi hindi natin alam yung mangyayari. Ano ba ang mangyayari sa araw ng bukas? Ano ba mangyayari sa susunod? Ano ba mangyayari sa aming gobyerno? Uncertainty breeds worry. The main reason we worry is because we do not know the future. Hindi natin alam. Natural. Hindi natin alam yung mangyayari sa susunod. Si Lord lang ang nakakalam. Sabi ng Jeremiah chapter 20 ng verse 4, I know the plan I have for you. Plan to prosper, not to harm, plan to give you hope and a future. Si Lord lang ang nakakalam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Lahat ng bagay, maging yung buhay po natin, yan po yung nakatala na. Parang pelikula yan, na ginagampanan po natin, yung buhay natin ay doon sa panukala. Sabi po ito, nakasulat po sa aklat, talaan ng Panginoon. Alam niya na. Alam ni Lord kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Alam ni Lord kung ano mangyayari sa ating bansa. Alam niya na yan. Ginagampanan lamang po natin. Pero tayo, hindi natin alam. Kaya nga tayo nag-aalala eh. Paano na ang aking anak? Makapagtatapos kaya ng pag-aaral ng aking anak. Makapagtatapos, sabi ng Panginoon, God will provide. We worry because we do not know what will happen in the future. Pangalawa, bakit tayo nag-aalala? We worry because we do not solve all our problems. Tayo po nag-aalala sapagkat hindi po natin kayang lutasin ang lahat ng ating problema. Amen. Kung atin pong pinoproblema ay bagay na kaya po natin ayusin at baguhin, then, maging busy tayo sa pag-ayos at pagbabago. Pero minsan may kinakarap po tayong problema na mas malaki pa po sa atin. Hindi talaga natin kaya. Wala po tayong necessary skill and resources. So dahil dyan tayo po ay nag-worry. Our worrying doesn't make things any better. In fact, it only makes things worse. Yun po kasi ang totoo eh. Yung pag-alala po natin, hindi naman makakabuti sa atin yan eh. Nakakasama pa. Nakakabigat ng damdamin. Hindi nakakabuti yan. Our worrying doesn't make things any better. Hindi bubuti yung kalagayan natin. Hindi bubuti yung mga pangyayari dahil sa ating pag-alala. Ang mangyayari, lalong magiging worse. Lalong magiging bigat yung mga pangyayari. Pero tayo po ay warrior talagang tao eh. Naturalesa po sa tao ang warrior. So, ibig sabihin, miski alam natin makakasama yung pag-worry, miski alam natin na hindi naman makakabuti, miski alam natin na wala naman maka-accomplish, miski alam natin na ito ay nagnanakaw ng kagalakan, nag-worry pa rin po tayo. Amen. Nag-worry tayo sapagkat hindi natin alam kung paano lulusin lahat ng nararanasan po natin. Ang Panginoon lamang. So, we worry because we do not know the future. We worry because we can solve all the problem. We worry because we cannot be everywhere at once. Tayo po ay nag-aalala sapagkat hindi po tayo tayo po ay nag-aalala dahil tayo po ay makararating sa lahat ng dako ng sabay. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng dako nandun tayo. Kaya tayo nag-aalala. Alam pa, nag-aalala tayo sa ating anak kapag ang anak natin nasa school. Kasi bakit? Wala tayo dun eh. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Hindi naman po tayo omnipresent. Di ba? Nag-aalala tayo kapag ang asawa natin nagtatrabaho, gabi na, wala pa. Nag-aalala kasi wala ka doon, hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Kasi bakit? Wala ka naman doon sa lugar na naandun sila eh. Di ba? Kaya nag-aalala tayo, yung anak mo pumapasok, tapong na, wala pa. Nag-aalala ka kasi wala ka doon, hindi mo alam kung ano nangyayari. Maging yung mga mahal mo sa buwan. Nag-aalala ka kasi wala ka doon sa kaniroroonan niya. At isa po sa pinakamalaking daging pinag-aalala natin, marami sa atin nagsasabi, ano na ang mangyayari kapag ako ay namatay na? Di ba nag-aalala tayo? Yung mga magulang, ano na ang mangyayari kapag namatay ako? Ano na ang mangyayari sa aking may bahay, sa aking anak? Bakit po tayo nag-aalala? Sapagkat kapag tayo namatay, hindi na po natin sila makakasama. Hindi na natin alam kung ano, paano na magiging buhay nila. Amen. Hindi kasi natin alam kung ano mangyayari. Wala tayo dun eh.
So we worry because we don't know the future. We worry because we cannot solve all our problems. We worry because we cannot be everywhere at once. Amen. Kung titingnan po natin, if we look at all these three reasons, we will notice that there is a common element. The reason we worry because we are limited as a human being. Limitado po tayo eh. We are a finite being, finite creation. Meron po tayong limitasyon. But we need to remember that although we are finite creature, God is infinite. Dapat po tayo mayroong limitasyon. Ang Diyos po natin walang limitasyon. We don't know the future, but God knows the future. We cannot solve all our problems, but God can solve all our problems. We cannot be everywhere, but God is everywhere at once. He is omniscient God, omnipresent God, all-powerful God. That's why instead of worrying, we can trust God. Sa halip na tayo po ay mag-alala, ay magtiwala tayo sa Panginoon. He is all-knowing God, He is all-powerful, He is all-present. We can trust Him to take care of everything of our life or in our lives. Palakpakan po natin si Lord. So Romans number 3, dealing with our problem. Paano po natin naharapin yung problema ng pag-alala? Una, know that we have a heavenly Father. Alalahanin po natin na meron po tayong Ama sa langit. Amen. Nung tinanggap natin si Kristo as Lord and personal Savior, tayo po'y inampo ng Diyos sa kanyang pamilya. We belong to the family of God. We belong to the family of God. Our Father is in heaven. Ang ating Ama ay nasa langit. Diyos na makapangyarihan. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na bumubuhay ng patay. Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa atin ng lubusan. Yun po yung Ama natin. So bakit tayo mag-aalala kung yung Ama natin nasa langit? Amen. Hindi lamang po siya Diyos na basta nasa langit. Siya po yung Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa atin. Ang sabi po ng Matthew 6:26, look at the birds of the air. They do not sow and reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. And not much more valuable than they. Ang Diyos po natin, hindi lang po Diyos na nasa langit na nakabantay sa atin. So po yung Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa atin. Kung yung mga ibon, ang sabi ko sa binasa, kung yung mga ibon, hindi naman po, hindi nag-aan, hindi nagtatanim, hindi nag-aan, hindi nag-iimbak, pero pinapakain po ng Diyos natin sa langit. How much more tayo na mas malaga kaysa sa ibon? Amen po ba? So wala tayong dapat ipag-alala. Meron yung ating pong Ama nasa langit. Yung nagsabing mula sa kayamanang hindi nauubos. Ibibigyan natin yung Panginoon. I am the Lord that healeth thee. Ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Yun po yung ating Amang nasa langit. Paano na tayong harapin? Ang mga alalahanin sa buhay, problem po, alalahanin na natin. Yung Ama natin nasa langit. Ano bang kailangan natin? Kayang-kayang i-provide. He can provide. He can heal us. Ano bang kailangan na kayang-kayang i-supply po ng ating Panginoon? Alalahanin po natin yung ating Ama nasa langit. Sa pangalawa, how to deal our problem. Trust God. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen. Kasi pag tayo po'y punong-puno na ang ibig ng kaaway, ay mag-rebelde tayo sa Panginoon eh. Sasabihin ng kaaway, kita mo yan? Kung mahal ka ng Diyos, bakit may sakit karamdaman ka? Kung mahal ka ng Diyos, bakit wala kang pambayad sa tuition ng anak mo? Kung anak ka ng Diyos, kung mahal ka ng Diyos, bakit naputulan ka ng kuryente? Kung mahal ka ng Diyos mo, bakit naputulan ka ng wifi? Hindi ka mahal ng Diyos mo. Huwag kang magtiwala sa Kanya. Tumalikod ka na sa Kanya po yung gusto ng kaaway. Isang paraan para po natin ma-deal yung problem of worry, magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabi po ng 1 Peter 5:7, cast all your anxiety with Him because He cares for you. Lahat ng ating alalahanin, sabi pa mga anxiety, worries, ilagak natin sapagkat sa pinagmamalasakit sa atin. Sabi ng John 14, do not let your hearts be troubled. Trust in me. Trust in God. Trust also in me. Sabi ng John 14:27, peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart trouble and do not be afraid. Trust God. Trusting God also means trusting God's sovereignty. Pagtitiwala sa kapangyarihan po ng Diyos.
Gaano ba kakapangyarihan ng Diyos? Makapangyarihan po, kayang bumuhay ng patay. Tayo nga po, mula sa kadiliman, kinuha ng Panginoon, binago ang buhay. Yun po yung isang himala. Wala pong pwedeng magbago ng buhay ng tao, kundi ang Diyos. Himala po yan. Yung change life, himala po yan. Amen. Trusting God means trusting God's sovereignty. Pinagtitiwala natin yung kanyang kapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Sabi ng Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord or Christ. Is anything too hard for me? Meron po mahirap sa akin. Trusting that God is in control, especially when life can, especially kapag ang buhay po natin, parang tingin natin, napakahirap. Amen. He is in control. Kaya dapat po tayong magtiwala sa Kanya. Kontrolado niya lahat na nangyayari po sa atin, bawat detalye ng ating buhay. Mula sa kapanganakan, nasa sinapupunan pa lang tayo. Sabi ng Psalm 139, nakita na tayo ng Panginoon. Hindi pa man tayo sila nakita ng Panginoon. Lahat ng detalye ng buhay natin alam ni Lord. So kanino tayo magtitiwala? Magtiwala po tayo kung sa tao nakakalam ng buong buhay po natin. Psalm 139 verse 16, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Katulad sinabi po natin kanina, yung buhay po natin, scripted na yan eh. Nakasulat na sa aklat ng talaan. Alam niya yung mga bawat pangyayari magaganap sa ating buhay. Mula nung tayo sinilang, lahat ng nangyari sa ating buhay, alam ni Lord yan. Hindi po siya nasurpresa. Kung ikaw ay natanggal sa tarpa, hindi po nasurpresa si Lord. Alam mo mangyayari yan. At bahagi yan ng plano niya. Amen. Hindi po lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay kalooban ni Lord. Hindi po lahat. Pero lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, pinahintulutan ng Panginoon sapagkat meron po siyang layunin. Minsan pinapahintulutan ni Lord na tayo po yung mag-alala upang sa ganoon bigla tayo magtiwala sa ating pong Panginoon. Sabi po ni Jerry Bridges, si Jerry Bridges po, nagsuggest po siya na itong talatang to, Psalm 139 verse 16, all the days ordained for me were written in your book before one of them. Nagsuggest po siya na ito po ay gawing panalangin. Ito po yung sinabi niya. Mula sa Psalm 139, ginawa po niyang panalangin. Sabi niya, Lord, these circumstances is part of your plan for my life today. Help me to respond in faith and in God, honoring to your providential will, and then please give me wisdom to know how to address the situation. Amen. Trust the Lord. God is in control. We need to trust Him with our circumstances. Ano yung circumstansya? Sa Diyos tayo magtiwala, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na lumatas lahat ng ating nararanasan. Amen. So, how to deal with our problem? Alalahanin po natin na meron po tayong Ama sa langit. Number 2, trust God. And number 3, learn to live in the present. Matutunan po tayong mamuhay ngayon. Sabi po ng Matthew 6:33 to 34, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble its own. Kapag inuna po natin ang kaharian ng Diyos, base pinasa natin, Matthew 6:33, ang Diyos po yung nangako na kanyang papangalagaan everything else, lahat ng pangangailangan natin. Ipuprovide ng seek first the kingdom and justice, and all these things shall be added unto you. You don't need to worry about tomorrow. God is in control. Amen. Kontrolado po ng paano na natong bagay. Sabi po ng Charles Spurgeon, worry will not empty tomorrow of its trial, but it will empty today of its victory. Ang sabi po niya, ang pag-alala hindi po nito aalisin yung pagsubok bukas, kundi ang i-empty po nito yung tagumpay na dapat natin maranasan ngayon. Nawawala yung tagumpay ngayon dahil sa pag-alala po natin sa araw po ng bukas. Ang sabi po ng Mark Twain, I've had many troubles in life, most of them which never happened. Kasi minsan, ang dami natin inaalala na baka mangyari, hindi naman talaga mangyayari. Di ba? Minsan nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi naman talaga mangyayari. Learn to live in the present. Don't let the worries of tomorrow rob us of our joy in Christ today. Mamuhay tayo. Kung ano yung, ito yung pamuhay natin. Huwag natin alalahanin yung araw ng bukas. Pagdating ng bukas, saka natin harapin. Ngayon, ito yung pamuhay natin. Kasi nasasayang yung tagumpay, kung pati yung problema ng bukas, kung ano yung problema, ito harapin natin. Live
Learn to live in the present. Don't let the worries of tomorrow rob us of our joy and peace in Christ Jesus. Amen. Another how to deal with our problem, the problem of worries, pray about, ipanalangin po natin. Sabi ko ng Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God that transcends our understanding will guard our heart and mind in Christ Jesus. Ito yung pinakamagandang trade, palitan. Lahat ng ating request, ating pong ibibigay sa Panginoon, at ang kapalit yung kapayapaan po ng Diyos. Diba? Sabi niyo po dito magandang palitan. Sabi ito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God. Ang palitan, ibibigay natin sa Panginoon lahat ng ating request, yung mga alalahin natin, at ang kapalit, the peace of God that transcends all understanding. Yung kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo. We give God our request, then He will give us His peace. Prayer makes all the difference. Pag-pray natin, idulog natin sa Panginoon. Sabi po doon, yung ating mga kahilingan, yung ating mga alay, ibigay natin sa Panginoon at ibibigay ng Diyos sa atin yung kapayapaan. The peace that transcends all understanding. Kapayapaan, hindi kayang unawain ng ating kaisipan. Yun po yung ibibigay sa atin ng Panginoon. So, pagpalalain ko na, pray for it. Number 5, fill our minds with good thoughts. Kasi dito po tayo tinitira ng kaaway Kaya punong-puno tayo na lang, ilalagay ng kaaway mga problema sa ating isipan. Punuin po natin isipan natin mabubuting bagay. Mabubuting isipan, sabi po ng Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or trustworthy, think about such things. Ito po ilagay natin sa isipan yung mga bagay na totoo, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na pure, mga bagay na maganda, mga bagay na admirable, excellent. Ilagay natin sa isipan natin. Paano po mangyayari yan? Magbasa po tayo ng Bible. Salip na punuin po natin yung isipan natin ng mga bagay na hindi maganda, magbasa po tayo ng Bible. Makinig tayo ng mga Christian music. Fill our minds with good thoughts. Yung magagandang ilalagay natin sa isipan. Alisin natin. I-turn off natin yung ating isipan sa mga worries of life. Punuin natin yung isipan natin ng mabubuting bagay. Mangyayari po yan kung lagi tayo magbabasa ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Panghuli, how to deal with the problems of worry, grow in the fruit of the Spirit. Lumago po tayo sa bunga ng Espiritu Santo. Ano po yung bunga ng Espiritu Santo? Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pag yung pong bunga ng Espiritu Santo ay lumago sa ating buhay, hindi wala yung pong pag-alam, umawalan po ng puwang sa buhay natin yan. Hindi sila magkakaroon ng room sa ating puso. Kung yung bunga ng Espiritu Santo yung malago ng love, joy, kapag tayo po yung namumay, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pagtitiis, ng lahat ng love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, yung po yung nasa ating buhay, wala pong lugar ang worries. Lalayas po yung worries sa ating pong mga buhay. Amen. The problem of worry. Worry will rob us of our joy. Worry will make us unfruitful. Worry doesn't accomplish anything, and worry is so a lack of trust in God. So why worry? There is a better way. Jesus comes to help us with our problem, and will help us with this problem of worry. Sa halip na mag-worry, magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ang worry po kapag tayo po ay kapag puspos po ng salita ng Diyos yung ating puso, puspos po tayo ng banal na Espiritu, yung pong buwan ng Espiritu Santo ay nasa buhay po natin. Yung worry, wala pong lugar, walang puwan. Hindi siya makakapasok sa ating pong mga buhay. Ang pwede lang tumulong sa atin sa problem pong worry, walang iba kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang ganda naman po mga kapatid. The problem of worry. Pero kung hindi problema ang worry, ang lamang pwedeng tumulong
para ma-overcome po natin ang lahat ng worries of life. Amen. Tayo po ay yumuko, manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Sasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa aming po napag-aralan, the problem of worry. Panginoon, maraming salamat sapagkat bagamat napakarami pong worries of life. Minsan ang worries of life ay nagiging stronghold sa aming mga buhay, kaya hindi namin mauga yung mga pinapagawa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang pwedeng makatulong sa amin para ma-overcome namin ang worries of life. Maraming salamat sa mga itinulong sa amin, ang magagamit po namin para ma-overcome namin worry upang sa ganun kami maging kagamit-gamit sa iyong utosan. Maraming salamat. Pagpalain niyo po lahat ng nanonood ng live at manonood po ng replay. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at pagpalain po sa lahat ng Panginoon. Thank you po.